si Boy Garvillo, tumutugtog sa kalayo. Gamit ko djembe, tungatong, kubing, kartals, at iba pa. Kalayo, yung member ng Kalayo si Sammy Asuncion sa guitars, Louie Talan sa bass, drummer si Relly Rivera, Budets Casento, Gerbuka, DJ, Conga, djembe, ako, Boy Garvillo sa djembe, tungatong, Pinoy na mga indigenous instruments. Yung mahirap sabihin yung influence kasi ako galing sa folk music, tapos rock music, banda-banda noon, puro kopya, hanggang nagsawa na rin eh. So parang panahon na gumawa ng sarili eh. So yun nag-umpisa yung sa Pinikpikan, doon nag-umpisa yung paggawa ng sariling music ba. Yung mainly yung instruments ko dahil yung for example itong galing north to eh, galing northern province. Kasi nung time na yon nag-umpisa ako magtrabaho kay Kidlat Tahimik noong 1986. So gumawa kami ng soundtrack sa mga films ni Kidlat. So yung influence nandun na sa backyard kong baga, di ba? Nandun na yung mga tribo. So yun yung nakikita ko, palaging ginagamit. So naisip namin na pwede palang ilagay sa context ng rock music, pwede eh. So kaya ito yung napili ko. Saka madali lang, maraming kawayan sa tabi-tabi eh. For example, itong drum na to, African by origin eh. Ito yung natawag na djembe, pero ito gawa ko to. Kasi gumagawa ko ng mga instruments. Yung djembe naging popular siya dahil yung tunog niya, marami kang makukuha tunog eh. Di tulad ng conga na parang dalawa lang tapos malaki pa yung djembe, maliit lang siya pero depende rin sa size, pero maraming tunog eh. So meron kang bass, meron kang tone at saka slap. So popular yung djembe, naging popular, pero African bass yung drum. Songmaking process, kung minsan may specific, mainly songwriter namin si Sammy eh. I'm Sammy Asuncion, I play guitar and I do the vocals for Kalayo. Yung the previous Pinikpikan pa, meron akong mga pieces. So, kuminsan yung writing process, kuminsan sa samahan, nag-uumpisa, let's say may mga melodies or riff na ilalabas si Sammy, i-share niya sa grupo, tapos kanya-kanyang maglalagay ng addition, for example, percussion. Nag-umpisa, tapos si Louie, dagdag ng basslines. Parang ganong style. Napili namin tugtugan yung world music dahil parang panahon na kasi nung umpisa nung Pinikpikan, puro jamming lang lahat eh. So, dumating si Sammy galing France, naisip namin na maganda siguro i-fuse yung parang nung panahon na yun, parang yung term ethnic music sa medyo contemporary music sa western style. So kaya nag-umpisa yung parang world music kasi sa Europe yun yung sikat na style eh. So yun, parang yung influence ng tribal music at saka western influence, mayroong rock, mayroong jazz, yun yung naging world music. Kalayo is just a Visayan and Bicolano word for fire, apoy. I'm Govinda Jan from Kadangyan. I'm from Mindanao. I play percussion. Yung Kadangyan nag-umpisa na parang hindi namin in-expect na magiging band kami. Parang
a group of visual and performing artists na gumagawa ng instrumento, and later on, yung mga ginagawa namin na instrumento, inaano namin, piniplay namin. Tapos starting noon, dire-diretso na, gig per gig na po yung Kadangyan. Yung influence ng grupo, masasabi ko parang wala eh, kasi we're not into music talaga eh. We're visual artist yun, as a whole. Ang songwriting kasi sa Kadangyan, si Mitra kasi, most sa mga kanta niya, puro mga social relevance, puro mga about sa mga pangyayari, about sa mga universalism and peace, yun yung environmental, yung Kadangyan. So ang style ni Mitra, ginagawa muna niya yung lyrics habang mabiyahe kami, like mga out of the country, out of town, nasa bus, nasa barko or something, nasa aeroplano, yun, mas sulat niya yung, yung mga lyrics. So pag mabuo na niya yung lyrics, magtitrip na siyang mag-play sa gitaran. Tapos pag malagyan niya ng ref lahat yan, papasa niya sa drummer namin. Tapos mabuo nila lahat, saka na ako papasok din as percussion. Parang palamuti lang kasi ako sa banda eh. Hindi talaga ako yung rhythm section eh. Parang mga spaghetti, ako yung cheese. Back then kasi sa Mindanao, nung bata pa ako, madami na akong nakitang mga native instruments na tinutugtog. Tapos parang wala akong pakialam kasi ganoon naman talaga eh, pag abundance yung mga gamit, lahat-lahat, ayaw mo eh. Pero nung pumunta akong Cebu, nakita ko parang wala yung kasi iba yung style ng Cebu. So ang ginawa ko, kinuha ko ulit yung mga instrumento na yun, ginamit ko sa banda. Tapos doon ako natutong tumugtog. Tapos umpisa hanggang sa 12 years na pala ako tumutugtog. Yung ginagamit kong percussion is originally talaga African djembe siya. Pero inalter ko siya para maging Filipino taste. So, ito yung traditional na African djembe, yung nasa likod ko. Yung ginagamit ko sa gig, yung inalter ko siya. So, gawa ko lang sarili. So, hindi ko binili, parang self ko. Ang Kadangyan kasi, literally, yung meaning ng Kadangyan is rich. So, wealthy. Ibig sabihin namin, rich kami sa kultura. Kasi, yung vocalista namin from the north, ako from south, Mindanao talaga na south, tapos the rest from Visayas. So nag-represent kami ng 3 major regions sa Philippines, which is Luzon, Visayas, and Mindanao. So ang nangyari sa tugtog ng Kadangyan is a mixture ng different tribes. Basically, it's tribal. Then yung drummer namin, rock kasi yung niya eh. So yung beat niya, kasi yung influence niya, rock drummer talaga siya sa Cebu. So, parang tribal, ethnic, and rock fusion.